Disclaimer: Viewer discretion advised. Ang kwentong ito ay naglalaman ng malalalim na emosyon at temang pampinoy na may konting drama at pag-ibig. Sa isang mataong pamilihan sa puso ng Maynila, araw-araw ay masigasig na naglalako si Luningning, isang tindera ng isaw. Sa kabila ng init ng araw at amoy ng uling na sumasabay sa bawat hitit ng mga dumadaan, may isang araw na hinding-hindi niya makakalimutan, ang araw na natagpuan niya ang isang sanggol na nakatago sa loob ng isang basket ng repolyo. Si Luningning ay isang babaeng nasa tamang edad na, matapang at masipag. Kahit kailan, hindi niya inasahan na ang kanyang simpleng buhay sa kalye ay magbabago dahil sa isang lihim na bitbit ng sanggol na iyon. Sa likod ng kanyang matibay na paninindigan, may puso siyang naglalakbay din sa mga pangarap at pag-ibig. Dito rin natin makikilala si Mateo, isang gwapong driver ng jeep na madalas dumaan sa kanilang kanto. May taglais siyang kabaitan na hindi agad halata sa mga mata ng karamihan. Siya ang uri ng lalaki na, kahit maraming problema, hindi sumusuko at palaging handang tumulong. Nang makita niya si Luningning na tila naguguluhan at may dalang sanggol, agad siyang nag-alok ng tulong, hindi lamang bilang isang estranghero, kundi bilang isang taong may malasakit. Hindi madaling tanggapin ang biglaang pangyayari, isang sanggol na mistulang nawawala sa sariling mundo. Saan kaya nanggaling ang bata? Sino ang nag-iwan sa kanya? At paano mababago nito ang buhay ng dalawang taong ito? Ang kanilang pagkikita ay tila itinadhana, isang pagkakataon na magpapatibay sa kanilang pag-ibig sa gitna ng unos. Habang dahan-dahang nabubunyag ang mga sikreto ng sanggol, lumalalim ang koneksyon ni Luningning at Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagsisimulang magkwentuhan, ang kanilang mga puso ay nagiging isang panibagong simula. Ngunit hindi mawawala ang mga pagsubok, may mga taong nais makuha ang bata, may mga lihim na gustong itago, at ang pinakamasakit, ang mga tanong na walang sagot. Sa bawat gabing magkasama silang nagbabantay sa sanggol, nararamdaman nila ang kakaibang init ng pag-ibig, hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa batang biglang dumating sa kanilang buhay. Ngunit darating ba ang araw na makikita nila ang buong katotohanan? At sa kabila ng lahat, magtatagumpay kaya ang kanilang pagmamahalan? Manatili kayong nakatutok sapagkat ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang at marami pang sorpresa ang naghihintay. Ano ang magiging desisyon ni Luningning? Paano makakatulong si Mateo? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng sanggol na nagbukas ng pinto ng kanilang puso? Mula nang makita ni Luningning ang sanggol na nakatago sa kanyang basket ng repolyo, hindi na niya maalis sa isip ang mga tanong na bumabalot sa misteryosong pangyayaring iyon. Sa likod ng kanyang matatag na panlabas, may takot siyang tinatago, takot na baka may masama siyang madulot sa buhay niya at ni Mateo ang batang ito. Ngunit higit pa riyan, may isang lihim na bumibigat sa kanyang puso, isang lihim na matagal niyang pinipigil. Si Luningning, bagamat simpleng tindera ng isaw, ay nagmula sa isang pamilyang naghirap ngunit puno ng pagmamahalan. Lumaki siyang walang ama, kaya't lahat ng responsibilidad ay nasa kanyang mga balikat, mula sa pag-aaral hanggang sa pagtustos sa kanilang bahay. Madalas siyang ipagsabwatan sa kalye, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya pinabayaan ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Siya rin ay may mga sugatang puso mula sa mga nakaraang relasyon, kaya naman hindi agad niya hinayaan na bumukas ang kanyang damdamin sa sinuman. Ngunit nang makita niya si Mateo na taimtim ang pag-aalaga sa sanggol, unti-unting nabuksan ang pinto ng kanyang puso. Si Mateo naman ay may sariling kwento. Isang driver ng jeep na ipinanganak sa isang maliit na probinsya, nagsumikap siyang makapagtapos sa teknikal na kurso upang matustusan ang pamilya sa aminang kalagitnaan ng lungsod. Hindi siya perpekto, may mga pagkukulang din, lalo na sa pakikipagrelasyon, ngunit palagi siyang tapat at may malasakit. Nakita niya ang determinasyon ni Luningning at bagamat nagdadalawang isip sa simula, ramdam niya ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. May mga pagkakataong naglalakad sila sa tabi ng pamilihan, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at takot, na parang lumalalim ang alita ng damdamin na hindi nila masabi ng direkta. Ngunit hindi lang emosyon ang bumabalot sa kanila.
Habang lumilipas ang mga araw, may mga kakaibang tao na nagsimulang magtanong tungkol sa sanggol, mga taong may malamig na tingin at tila may itinatagong agenda. Ano kaya ang tunay na pinagmulan ng bata? May kinalaman ba ito sa isang mas malalim na lihim na nakatago sa isang kilalang pamilya sa lungsod? Ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa isipan ni Luningning at Mateo, at sa bawat sagot na kanilang hinahanap, lalong tumitindi ang takot at pag-aalala. Sa kabila ng mga pagsubok, ramdam nila ang unti-unting pag-usbong ng pagmamahalan. Sa mga sandaling sila ay nagkakasalubong sa pamilihan, sa mga gabing nagbabantay sa sanggol, lumalakas ang tibok ng kanilang mga puso, parang nagsasabi na may pag-asa sa kabila ng lahat. Ngunit paano nga ba sila makakahanap ng katahimikan sa gitna ng gulo? At hanggang kailan nila maitatago ang kanilang tunay na nararamdaman? Ang kwentong ito ay patuloy na maglalantad ng mga lihim, emosyon, at pangarap na hindi madaling bitawan. Magiging saksi tayo sa kanilang laban, sa bawat pag-ikot ng tadhana, at sa pagsubok ng kanilang tibay, hindi lang bilang magkaibigan o magkasama sa problema, kundi bilang dalawang taong unti-unting nahulog sa isa't isa. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay, maaari kaya silang magtagumpay, o ang kanilang pag-ibig ay mauwi sa pagkakahiwalay dahil sa mga balakid na dumarating. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalalim ang problema na bumabalot kay Luningning, Mateo, at sa batang sanggol na kanilang inalagaan. Hindi na ito basta simpleng kwento ng dalawang tao at isang bata, ngayon, ito ay isang labanan para sa katotohanan, kaligtasan at puso. Isang gabi, habang nagbabantay sina Luningning at Mateo sa maliit na kubo sa likod ng palengke, may isang lalaki ang lumapit, isang matandang lalaki na tila may mabigat na balita. Siya ay si Mang Rico, isang matagal ng tagapangalaga sa lugar na may alam tungkol sa mga lihim ng pamilihan at mga taong nakapaligid dito. Sa kanyang dalang balita, napag-alaman nila na may mga makapangyarihang tao na nagmamatsyag sa sanggol, mga taong may koneksyon sa isang pinaghahanap na pamilya na may madilim na nakaraan. Ang sanggol na ito raw ay susi sa isang matagal ng usapin ng kapangyarihan at kayamanan. Ang bantang iyon ay nagdala ng malalim na takot sa puso ni Luningning at Mateo. Samantala, lumalalim ang damdamin nila sa isa't isa. Ngunit sa likod ng pagmamahalan ay ang mga takot na baka sila ay mapahamak o mapaghiwalay dahil sa pangyayaring ito. Si Luningning ay nag-aalala sa sanggol, ngunit mas higit ang pangamba niya kay Mateo, na handang ilagay ang sarili sa panganib para sa kanila. Hindi niya matanggap na mawalan siya ng taong unti-unting naging ilaw sa madilim niyang mundo. Sa kabila nito, may isa pang suplot na lumalabas, si Aling Rosa, kapitbahay at kaibigan ni Luningning, na lihim ding may pagmamahal kay Mateo. Sa bawat paglapit niya kay Mateo, mas lumalalim ang tensyon. Nagsisimula itong maging hadlang sa lumalaking pagmamahala ni Luningning at Mateo. Ngunit higit pa rito, si Aling Rosa rin ay may dalang sariling sikreto na maaaring magpabago ng lahat. Hindi rin mawawala ang panibagong problema, ang mga otoridad. Isang gabi, dumaan ang mga pulis sa pamilihan upang mag-imbestiga tungkol sa sanggol na nagdulot ng pangamba at pagkalito. Hindi nila alam kung saan lulugar ang bata at kung paano sila magtatanggol laban sa mga puwersang tila nakikipagbuno rin para sa bata. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding emosyonal na bagyo. Sa bawat pagpupulong nila sa gabi, sa bawat pagtingin sa sanggol, at sa bawat pagdududa sa paligid, nadarama nila na ang mundo ay unti-unting nagiging mas mabigat. Ang kanilang mga puso ay tila pinipigan ng pangamba, pag-asa, at pag-ibig na hindi pa rin malinaw ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, may panibagong pag-asa na sumisilip sa dilim, isang pangakong hindi sila iiwanan ng isa't isa. Kaya kahit gaano man kalalim ang unos, ang kanilang pagsasama ay patuloy na lumalakas. Ang kanilang kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa katunayan, ito ay papalapit lamang sa pinakamahirap na bahagi, ang pagsubok ng katatagan, katapatan at pagmamahalan. Sa susunod na kabanata, makikita natin kung paano haharapin ni Luningning at Mateo ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay, habang ang misteryo ng sanggol ay unti-unting nabubunyag, nagdadala ng panganib at pag-asa.
gabi na nang tuluyan ng sumiklab ang gulo. Sa maliit na kubo sa likod ng pamilihan, hindi na kayang itago ni Luningning at Mateo ang bigat ng kanilang nararamdaman. Ang sanggol, na dati tahimik lamang sa kanyang duyan, ngayon ay umiiyak ng malakas, tila ba alam niya ang panganib na bumabalot sa kanila. Si Luningning, na karaniwang matatag, ay nagkurog sa takot habang niyayakap ang bata ng mahigpit, ang mga luhay di mapigilan na bumuhos. Si Mateo naman ay naglakad papasok sa maliit na silid, ramdam ang galit at kawalang katiyakan sa kanyang mga mata. Hindi lang ito laban para sa sanggol, ito ay laban para sa kanilang buhay at sa pagmamahal na unti-unting nabuo sa gitna ng unos. Biglang tumunog ang malakas na pagkatok sa pinto. Bukas, o bubuksan namin ang sapilitan, sigaw ng isang matinis na boses mula sa labas. Ang mga tao mula sa madilim na mundo ng kapangyarihan ay dumating, handang buhusan ng ilaw ang madidilim na lihim. Walang oras para magdalawang isip, kailangan nilang gumawa ng desisyon. Si Mateo ay mabilis na tumakbo sa labas, habang si Luningning ay pilit pinapatahimik ang umiiyak na sanggol, ramdam ang panibagong panganib na papasok sa kanilang buhay. Sa isang sulok, si Aling Rosa ay naglalakad patungo sa kubo, dala ang isang sulat. Ang sulat na iyon ay maaaring ang sagot o ang pinakamalaking patibong para sa kanila. Hindi niya matanggap ang lumalalim na koneksyon ni Luningning at Mateo, kaya nagpasya siyang gumawa ng hakbang na posibleng magbago ng takbo ng kanilang kwento, ngunit hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay maghahatid ng higit pang dilim. Habang si Mateo ay nakikipagtalo sa mga nagtatangkang pumasok, naalala niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa sanggol at kay Luningning. Ang bawat hakbang ay may dalang takot, ngunit pati na rin ang tapang. Hindi niya hahayaang mawala ang taong minamahal niya, at ang bata na nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Si Luningning, bagamat nanghihina, ay hindi susuko. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at determinasyon na ipaglaban ang bata, ang buhay na biglang naging sentro ng kanilang mundo. Sa kabila ng pagkakalapit ng panganib, ang dalawang puso ay nagtulungan, nagpapalakas ng isa't isa habang ang dilim ng gabi ay pumapalibot. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang kailan kaya nila maitataguyod ang kanilang mundo laban sa mga puwersang nais sirain ito? Magkakaroon ba sila ng lakas upang labanan ang mga dilim na nagbabanta sa kanilang pamilya? At higit sa lahat, paano nila mapapangalagaan ang sanggol na pumuno ng kanilang mga puso ng pag-asa? Sa susunod na yugto, ang lahat ay magbubukas, ang mga lihim, ang mga sakripisyo, at ang tunay na lakas ng pag-ibig. Ngunit ngayon, ang gabi ay puno ng takot, paghihintay, at isang walang katiyakan na bukas. Sa gitna ng matinding tensyon sa loob ng kubo, habang si Mateo ay nagbabantay sa pintuan at si Luningning ay niyayakap ang sanggol, biglang may kumatok mula sa loob ng loob, isang pamilyar na boses na halos hindi nila inaasahan. Luningning, Mateo, kailangan nating pag-usapan ito, sabi ni Aling Rosa, na maihawak na sulat na parabang nagdadala ng mabigat na lihim. Lumapit si Aling Rosa, nanginginig ang kamay habang inilalabas ang papel. Hindi lang ito basta sulat, dagdag niya, ito ay liham mula sa ina ng sanggol. At ang totoo. Luningning, ikaw ang ina. Hindi makapaniwala si Luningning, bumagsak ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sa loob ng kanyang puso, may mga tanong na matagal nang bumabalot sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na ang sagot ay magmumula sa ganitong paraan. Ikinuwento ni Aling Rosa na matagal nang ipinagbubuntis ni Luningning ng lihim, ngunit sa gitna ng matinding kahirapan at takot, iniwan niya ang sanggol sa palengke, sa isang lugar kung saan inaasahan niyang magiging ligtas ang anak. Hindi rin basta-basta ang papel na ito, may nakasaad na pangalan at isang mensahe na maaaring magbukas ng pintuan para sa isang mas malalim na paghahanap ng pamilya, isa pang pamilya na matagal nang naghahanap sa bata. Si Mateo, na dati nakaramdam ng pagdududa sa kanilang relasyon dahil sa mga lihim ni Luningning, ngayon ay nakaramdam ng halo-halong damdamin, kalituhan, sakit, ngunit higit sa lahat, pagmamahal at pangunawa. Luningning, wika niya, ano man ang nangyari, nandito ako para sa iyo at para sa anak natin.
Ngunit ang pahayag na iyon ay hindi nakabawas ng bigat sa dibdib ni Luningning, bagkus, lalo pa siyang nadurog ng mga tanong at takot sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, ang tunay na panganib ay hindi lamang sa mga tao na gustong kuhanin ang bata. May mga lihim na lumutang sa ibabaw, mga lihim ng nakaraan ni Luningning na maaaring magbukas ng mga sugat at dala ang panganib sa kanilang mga buhay. Paano kung may mga taong hindi lamang nagmamalasakit kundi nais ding wasakin ang kanilang bagong simula? Paano kung ang bata ay hindi lamang isang inosenteng sanggol, kundi isang susi sa isang mas malaking gulo? Dito na lumitaw ang pinakamalaking pagsubok, kung paano haharapin ang dalawa ang biglaang revelasyon na ito, habang pinipilit pang buuin ang kanilang nasimulang pagmamahalan at protektahan ang bata. Ang bawat hakbang nila ngayon ay puno ng panganib at pangamba. Lumingon man sila sa nakaraan o sumulong sa hinaharap, hindi na sila makakatakas sa katotohanan ito. Habang ang dilim ng gabi ay bumabalot sa kanila, ang kanilang mga puso ay naglalaban sa takot at pag-asa. Sa bawat pintig ng oras, ang tensyon ay tumataas, at ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng kaligtasan o kapahamakan. Ang kwento ni Luningning at Mateo ay patuloy na umuusad, puno ng mga lihim, pagtataksil, at pag-ibig na mas matatag kaysa dati. Ngayon, ang tanong ay, kaya ba nilang harapin ang nakaraan upang makapiling ang hinaharap? At paano nila mapoprotektahan ang pinakamahalagang yaman nila, ang sanggol na nagbigay ng pag-asa at dahilan ng kanilang pagkakaisa? Sa isang madilim na gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng palengke na unti-unting nagsasara, naganap ang pinakahihintay na pagharap ni Luningning at Mateo sa mga puwersang nagbabanta sa kanilang mundo. Dala ang sanggol na naging sentro ng kanilang buhay, humarap sila sa mga taong matagal nang nais makuha ang bata, mga taong may kinalaman sa madilim na nakaraan ni Luningning. Habang tinatanggap nila ang katotohanan na kailangang ipaglaban ang kanilang pamilya, unti-unting naipakita ni Luningning ang tapang na hindi nila inaasahan mula sa isang simpleng tindera ng isaw. Sa piling ni Mateo, na matyagang tumulong at nagbigay ng lakas, nagawa nilang mapagtanggol ang sanggol laban sa mga panganib na dala ng mga nanghihimaso. Ang bawat sigaw, bawat pagtakbo, at bawat yakap ay nagkaroon ng lalim ng kahulugan, hindi lang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa pagmamahalan na unti-unting nabuo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa huling sandali ng kaguluhan, naungkat ang lihim na ang tunay na ina ng sanggol ay si Luningning mismo. Sa kabila ng takot at pangamba, pinili niyang harapin ang nakaraan ng buong tapang. Hindi ito naging madali, maraming luha ang nahulog, maraming sugat ang napasinagan, pero dito nagsimula ang kanilang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa. Si Mateo, na sa simula ay nagdadalawang isip dahil sa mga lihim, ngayon ay hindi na nag-atubiling ipakita ang kanyang buong suporta. Hindi ka nag-iisa, Luningning. Sabay nating haharapin ang bukas, sabi niya habang mahigpit siyang niyayakap. Ngunit sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng bagyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumalaw, isang telepono mula sa isang taong may alam sa buong katotohanan ng sanggol. Isang lihim na makakapagbago pa ng kanilang kwento. Ang huling linya ng tawag ay nag-iwan ng isang malalim na palaisipan, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Bagaman may bahid ng pagod at takot sa mga mata nila, ang pagmamahala ni Luningning at Mateo ay lumago at naging mas matibay kaysa dati. Nalaman nila na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagtatanggol ng bata, kundi sa pagtanggap at pagharap sa katotohanan ng magkasama. Ang kanilang kwento ay nagtapos sa isang pahina ng pag-asa at pagkakaisa, ngunit may paalala na sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Hindi man malinaw ang bukas, handa silang harapin ito, magkasama, buong puso. Pagkatapos ng lahat ng unos, sa wakas ay nakamit ni Luningning at Mateo ang katahimikan na matagal na nilang hinintay. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, puno ito ng takot, pagdududa, at hindi inaasahang mga pangyayari, pero sa bawat pagsubok, natutunan nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa. Matapos nilang harapin ang mga taong nagbabantang agawin ang sanggol, nagdesisyon silang itago ang bata sa isang ligtas na lugar,
habang naghahanap sila ng tamang paraan para ayusin ang mga komplikadong suliranin ng kanilang nakaraan. Sa tulong ni Aling Rosa, na ngayon ay naging matatag na kaibigan nila, unti-unting naayos ang kanilang buhay. Naiintindihan na ni Aling Rosa na ang tunay na pagmamahal ay hindi pwedeng pilitin o sa pilitang baguhin, kaya nagbigay siya ng maluwag na puso para kay Luningning at Mateo. Hindi rin nakalimutan ni Luningning ang aral na natutunan niya, ang kahalagahan ng pagiging matapang sa harap ng kahirapan, at ang pagtanggap sa sarili kahit gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan. Si Mateo naman ay natutong maging higit na matatag, hindi lamang bilang isang lalaki o driver, kundi bilang isang tunay na kaagapay sa buhay at sa pagmamahalan nila ni Luningning. Ang sanggol, na naging simbolo ng kanilang pag-asa, ay lumaki na ngayon na may paligid ng pagmamahal at seguridad. Hindi man perpekto ang simula, pinatunayan ng kanilang pamilya na kayang magtagumpay ang pagmamahal kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Ang kwento ni Luningning at Mateo ay isang paalala na sa buhay, may mga pagkakataong mahaharap tayo sa mga hindi inaasahang pagsubok, ngunit hindi tayo nag-iisa. Ang pagkakaroon ng matibay na relasyon, tapang, at puso ay susi upang malampasan ang kahit anong unos. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ang nagiging daan para sa pinakamatibay na pagmamahal. Sa pagtatapos ng kwento, nais naming marinig mula sa inyo, ano ang naging paborito ninyong bahagi ng kwento? Ano pa ang mga istoryang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comments.